Nanatili si Sandra sa mansyon na yon mag-isa sa loob ng halos 3 taon nang wala ka. Ngayon pinapakita mo kung gaano ka nahihirapan ng buhay mo. Gayong hindi mo naisip na mas miserable ang buhay niya. Ngayon nauunawaan mo na ba ang nararamdaman niya? Galit na sigaw ni Sam sa kanya, kaya siya mapaklang natawa at hinarap ito. Kahit maingay ang paligid, ay nagawa pa rin itong makasagot, kahit hindi gaanong maririnig ang boses ng isa't isa. Wala kang alam. Kaya mo sinasabi yan dahil mahal mo siya at gusto mo siyang agawin sa akin. Sagot niya na ikinangisi ni Sam. Lumapit ito sa kanya saka siya kinwelyuhan. Sinita pa si Sam ni Daniel pero hindi ito nagpatinag. Kung gusto ko siyang agawin sa'yo, sana nung umalis siya, binigyan na kita ng wedding invitation. Masyado kang mahina sa pag-ibig. Matalino ka sa lahat ng bagay pero hindi sa puso mo. Masyado mong dinaya ang sarili mo at nagiinom ng alak para hindi ka masaktan. Pero hindi mo alam yan ay panandalian lang. Imbes na mag-inom ka, bakit hindi mo siya magawang hanapin? Mayaman ka at lahat ng gusto mong gawin magagawa mo. Mahina ka sa pag-ibig at masyado kang bulag. Huwag pera ang paggalawin mo, kundi ang isip mo. Mahabang wika ni Sam, saka binitawan si Grayson. Hindi ko na alam kung anong gagawin ko. Mahinang sad ni Grayson. Ngayon lang siya natauhan sa lahat. Bakit ganoon na lang ang pinagdaraanan niya? Tama nga ito. Masyado siyang mahina sa pag-ibig, kaya nasasaktan siya at hindi makapag-isip ng paraan. Hindi mo alam ang gagawin mo? O inuna mo ang sakit na nararamdaman mo? Maangas na tanong ni Sam, saka peking natawa habang pinag-cruise ang 2 braso na pinapanood siyang laylayang balikat. Diba gusto mo siyang makita? Ngayon pagbibigyan kita. Gamitin mo na yung isip mo sa pagkakataong to. Dahil huli na to. Seryoso na wika pa ni Sam. Hindi na niya hinintay na sumagot pa si Grayson at hinila na niya ito sa kwelyo palabas ng resto bar. Wala naman itong reklamo dahil lasing na at masyadong lito pa ang isip. Nagsasalita ito pero hindi niya maintindihan. Wala na rin itong lakas pa para lumaban. Hey, saan mo siya dadalhin? Awat ni Daniel. Pero iniwas niya si Grayson. Sa dapat niyang puntahan. Sagot ni Sam, saka nagdiretso sa paglalakad. Sumunod naman si Daniel at hinila rin si Lucas na nasa labas at nakasandal sa railings habang nakapangulumbaba. Sundan natin. Baka may gawin siya sa kaibigan natin. Mukhang galit pa naman. He's helping him. Paano mo nasabi? I guess. Umiling si Daniel, saka naunang sumakay sa sasakyan niya. Binuksan ni Sam ang likuran ng sasakyan niya, saka pinapasok doon si Grayson. Nang maisaray, kinuha niya ang kanyang cellphone at tinawagan si Rika. Sam, bakit maingay? Nasaan ka? Gumala ka ba? Bakit hindi ka nag-aya? Nasa resto bar. Pupuntahan ko si Sandra. Huwag ka nang magtanong. I'll explain everything when it's okay. Tell Mom about this. Bye. Binaba niya ito kaagad, saka sumakay sa driver's seat at pinatakbo ito. Sumunod naman sa kanya ang sasakyan ng kaibigan ni Grayson. Parang bumalik sa katinuan si Grayson. Ramdam na niya ang sakit sa katawan. Hindi niya malaman kung ilang oras silang bumiyahe. Basta maraming bahay at kagubatan ang nadaanan nila bago huminto ang takbo ng sasakyan. Nahihilo siya sa bilis nitong magpatakbo. Nasa harap sila ng isang malaking bahay na may mataas na gate. Halos hindi na niya makita ng maayos ang paligid dahil sa kalasingan niya. Muntik pa nga siyang masuka dahil sa bilis nito. Lumabas saglit si Sam at lumapit sa gwardiya at ilang sandali pa'y bumalik na ito. Ayaw niyang magprotesta rito dahil umaasa siyang tama ang narinig niya na makikita na niya ang asawa. Hindi niya magawang magreklamo dahil namumuo sa puso niya ang pag-asang makita ang pinakamamahal niya. Pumasok ulit ito sa sasakyan at pinausad na iyon papasok sa malaking mansyon. Hindi niya gaano nakikita ang paligid dahil madilim na at tanging ilaw sa kanilang nadaraanan ang nagdadala ng liwanag. Tumigil si Sam sa harap ng bahay at naunang lumabas. Lumabas ka na, Grayson. Wika nito. Wala naman siyang pag-aalinlangan na sumunod dito. Para sa katahimikan ng pag-iisip mo. Galit na sambit ni Sam, pero alam niyang hindi ito galit. Sam was doing that because of 2 reasons. He doesn't want to see Sandra in tears every night, and he doesn't want Sandra to feel
What he feels when someone is not around him. Yun lang ang nakita niyang paraan para hindi niya na makikitang malungkot ang babae at nakatulala dahil nasasaktan rin siya habang nagiging ganun ito. Malakas na katok ang pumukaw sa pagtutulog ni Sandra. Naguguluhan at galit siyang tumayo. Pagbukas niya ng pinto ay akma na siyang sisinghan nang mapagtanto kung sino ito. Napatigil siya at inirapan nito. Bakit na naman naisipan nitong bumalik roon? Pinaalis na niya kaninang umaga. Sumunod ka sa akin. Seryosong wika nito, bago pa man siya makapagsalita pa. Kinakabahan naman siyang tumingin dito habang naglalakad pababa sa salas. Kung mukha siyang galit dito, ay mas galit at nakakatakot ang aura nito. Dahan-dahan siyang bumaba habang tinatanaw ang paligid. Masyadong madilim at ang ilaw sa sala lang ang nakabukas. Nagpaalam kasi si Yaya na hindi roon matutulog at hindi siya masasamahan dahil umuwi ang anak nito. At pupunta lamang iyon sa ancestral house bukas ng umaga. Nitong nakaraang araw ay naiinis siya sa kaibigan niya kapag dumadalaw ito sa kanya. Madali siyang nagagalit at pinapalo niya si Sam minsan nang kung ano-anong makikita niyang bagay sa tabi niya nang walang dahilan at hindi siya titigil hanggat hindi siya napapagod. Bilis, uwi ka ulit nito. Sumunod naman siya at tinirapan nito. Alam mo bang inaantok pa ako? Ang sarap ng tulog ko, dinedistorbo mo ko. Hibang ka ba? Gusto mo yatang mapalo ng paulit-ulit eh. Galit na sambit ni Sandra, saka sumunod dito. Sandra! Napatigil siya sa paglalakad nang marinig ang pamilyar na boses ng taong tumawag sa pangalan niya. Tumabi si Sam na naglalakad sa unahan niya at sa kanya natanaw ang taong yun. Gusto niyang maiyak pero hindi niya kaya. Tila ba may umusbong na galit bigla sa puso niya nang matanaw ito. Kumunot ang noo niya, saka tinaasan nito ng kilay. Animoy hindi kilala ang kaharap. Lumapit naman ito sa kanya at sa paghakbang pa lang nito, ay alam niyang lasing ito dahil para itong lantang gulay. Ngunit nang makalapit na si Grayson at naamoy ang pamilyar na amoy ng pabango nito na humalo sa amoy ng alak, ay agad niya itong nasuntok. Kaya ayun, natumba at nawala ng malay. Ouch! React ng dalawa sa likod nito. Sa kanya natanaw ang dalawa nitong kaibigan na mukhang nasasaktan sa ginawa niya at peking umiti sa kanya. Umiling naman si Sam na animoy hindi makapaniwala sa nakikita pero halata naman na nag-e-enjoy sa nakikita. Anong ginagawa niyo rito? Alisin niyo yan! Galit na sigaw niya sa dalawa. Saka itunuro si Grayson na nakahiga sa sahig. Humarap naman siya kay Sam na nakangisi habang nakatingin kay Grayson. Nahawakan niya ang lampshade sa tabi niya kaya kinuha niya ito saka ibinato kay Sam. Pero umiwas lamang ito sa kanya. Saka tumakbo paakyat sa ikalawang palapag. Huwag na huwag ka talagang magpapakita sa akin, lalaki ka! Galit na sigaw ni Sandra. Nambubulabog ka sa gabi at nagawa mo siyang dalhin dito! Sigaw niya saka galit na umakyat sa ikalawang palapag nang hindi maabutan si Sam na pumasok sa isang kwarto na inuokupan nito. Bumalik siya sa ibaba, tinignan ng dalawa, nilapitan si Grayson. Nakakunot noon namang nakatingin sa kanya si Daniel at Lucas na tinaasan niya kalaunan ng kilay. Anong tinitingin-tingin niyo dyan? Nanggagalaiting tanong niya. Saka naman umiwas ng tingin ng dalawa at pinagtutulungang buhatin si Grayson. Dalhin niyo yan dun sa bodega. Umakyat naman si Sandra pabalik sa kwarto. Saka humiga ulit at pumikit. She can't believe na andun si Grayson. Kaya sa hindi malamang kadahilanan at kung saan galing ang galit na iyon, ay nasapak niya ito. Napapailing naman na binuhat ni Daniel at Lucas patungo sa sofa na naroon si Grayson. Diyos mio! Anong nangyari sa batang yan? Bulalas naman ang ginang nakakapasok pa lang. Magandang gabi po. Bati ng dalawa. Tumango naman ang matanda. Saka lumapit kay Grayson na tulog na tulog. Nasuntok po ni Sandra, kaya ayan, tulog. Sagot ni Daniel na umiiling pa. Hayaan nyo na muna yun. Sakit yun ng mga babae. Mabuti na lamang at bumalik ako kaagad. Kung hindi, walang mag-aasikaso sa inyo. Kahit nga kaibigan niya, hindi niya inaasikaso. Binubulyawan niya. Pagpasensyahan nyo na. Sagot ng ginang. Tinuro naman niya sa dalawang guest room. Saka doon pinapwesto si Grayson.
Kaano-ano niyo ba kamo si Sandra? Asawa niya po ito. Turo ni Lucas kay Grayson na walang kaalam-alam at tulog na tulog. At mga kaibigan kami ng asawa niya. Dagdag nito. Saka naman umiling ang ginang at tumango. Sige, kukuha lang ako ng kumot para sa inyong dalawa. Uwi ka ng ginang saka lumabas. Umiling naman si Daniel, saka inilibot ang paningin sa paligid. Isa to sa pinuntahan namin noong nakaraang taon . Hindi ko alam na asawa pala ni Grayson ang may-ari nito. Manghang wika niya. Tumayo naman si Lucas tsaka tumitig kay Grayson, habang hawak-hawak ang panga na nag-iisip. Sa tingin mo, nagkasakit si Sandra, tapos nakalimutan niya si Grayson? Kasi nung makita niya si Grayson, kumunot agad ang noo niya. Pagkatapos, lumapit ito sa kanya, saka sinapak siya. Tapos sinabihan pa tayong paalisin siya. Wika ni Lucas. Or baka sa mga nagdaang mga araw, na aksidente siya at nakoma. Tapos nagka-amnesia pagkagising. Pinatukan naman ito ni Daniel. Hibang ka ba? Malabong mangyari yon. Inis na wika niya. Sasagot pa sana si Lucas, pero bumukas ang pintuan ng kwarto nila. Pumasok naman ang ginang na may dalang kumot at unan, saka binigay ang mga ito sa kanila, kaya hindi na sila nagtalo pa. Kung may kailangan kayo o nagugutom kayo, pumunta lamang kayo sa kusina. Salamat po. Walang anuman. Sagot ng ginang saka lumabas sa guest room. Makikita natin bukas kung anong plano ni Grayson kay Sandra. Mukhang may magandang nag-aabang bukas. Umiling lang si Daniel sa sinabi ni Lucas. Saka umayos ng higa sa sofang naroon. Habang si Daniel ay naglatag ng comforter sa sahig at doon humiga. Lumapit ka rito! Naiinis na wika ni Sandra habang takbo ng takbo si Sam sa hardin ng mansyon. Naiinis siya rito kung bakit dinala nito rito ang binata. Bayaran mong pagtitrespassing mo dito at nagdala ka pa talaga ng mga bagyo dito. Patuloy na sigaw niya habang sinusundan si Sam na tumatakbo. Habol niya ang hiningang pilit inaabot si Sam na umiiwas sa kanya. Teka, tama na, pagod na ako. Para rin naman sa'yo to . Ayoko makikita kang nahihirapan. Yun lang naisip kong paraan. Alam mo namang ayaw kong nakikita mga babae na nasasaktan. Lalo ka na. Tama na Sandra, pagod na talaga ako. Reklamo ni Sam habang umiiwas sa hampas ni Sandra. Nakahoy na napulot nito roon. Pasaway ka! Lumapit ka rito. Hindi ko kailangan ng ideyang naisip mo. Sigaw ni Sandra habang iwinawagayway ang kahoy. Hinihingal siya at sumasakit na ang mga balakang niya kakaikot. Nagising siya ng maaga kanina at si Sam agad ang pinuntahan niya. Kahit sumikat na ang araw, ay hindi pa rin niya ito tinitigilan. Hinahabol at pinapalo pa rin niya si Sam. Ewan ba niya, basta naiinis siya rito. Lalo na kapag nakikita niya ito. Napabalikwas ng bangon si Grayson, saka napahawak sa mata niya nung kumirot iyon. Para namang umiikot ang paningin niya nang tignan niya ang paligid. Masyado yatang marami ang nainom niya kagabi. Sumasakit pa ang bandang kaliwang mata niya. Tumama yata ito sa matigas na bagay, kaya ganoon kasakit. Dahan-dahan pa niyang ibinuka ang kanyang bibig, dahil pati panga niya ay parang nangangalay. Gaano ba karami ang nainom ko kagabi, para hindi ko maalala kung paano ko nakauwi? Napatigil naman siya sa pag-iisip. Saka inilibot ang paningin at kumunot ang noo niya. Hindi mo alam ang gagawin mo o inuna mo ang sakit na nararamdaman mo. Di ba gusto mo siyang makita? Ngayon pagbibigyan kita. Gamitin mo na ang isip mo sa pagkakataong to. Dahil huli na to. Lalong kumunot ang noo niya saka inalaan ng lahat ng nangyari. At naging usapan nila sa resto bar kagabi. Saka siya mabilis na tumayo at tiningnan ang kinaroroonan niyang maigi. Nasa L-shaped sofa si Lucas at nasa sahig si Daniel na natutulog. Wala itong pinagkaiba sa compound nila. Pero halatang mga luma ang mga antiques at kagamitan na naroon. Anong lugar ba to? Lumabas siya sa kwarto na yon at tumingin sa ginang na naglilinis sa hagdanan ng bahay. Nagpupunas ito ng hagdan. May mga lumang litrato rin sa pader na nakasabit, habang may naglalakihang chandeliers at mga furnitures na mukhang luma na at mamahalin. O iho, igising ka na pala. Gusto mo ng kape? Tanong nito nang makita siya. Hindi siya sumagot dito at parang may hinahanap. He's hoping na andoon si Sandra
At totoo iyon. Totoo ang naaalala niya kagabi. He was standing in front of Sam. Nakakalabas lang sa isang pasilyo. Ano mo bang inaantok pa ako? Ang sarap ng tulog ko, dinidistorbo mo ako. Hibang ka ba? Gusto mo yatang mapalo eh. Rinig niyang sambit ng isang pamilyar na boses. His heart beats fast, and all he could think is that of a woman he loves the most. The one he's been looking for. Nang tumabi si Sam, saka bumungad si Sandra na may iritadong muka. Sandra, tanging na isambit ni Grayson. Pero iba ang nakikita niya sa mga mata ng babae. Halo-halong emosyon na mahirap basahin. Galit ba ito sa kanya dahil sa ginawa ni Thea? Iba ba ang pagkakaintindi niya sa sitwasyon na yun? Nagbago na ba ito makalipas ng ilang linggo na hindi siya nakikita? Bumalik lamang siya sa realidad nang magsalita ang ginang. Nasa labas si Sam at Sandra. Nagsisimula na naman ang bangayan nila. Yung dalawang yun talaga, hindi matigil-tigil ang bangayan. Umiiling na wika nito, saka nagpatuloy sa ginagawa. Napatigil naman si Grayson, saka nakita na lang niya ang sarili na tinatahak ang daan palabas. He felt a sudden excitement within him. Salamat, Manang. Pahabol na pasasalamat niya, saka nagpatuloy sa paglalakad palabas. It was really true. Hindi siya nananaginip. Tila ba nawala ang tinik sa puso niya nang makita ang pinakamamahal pagbukas niya ng pintuan. Pero kaagad na nalukot naman ang mukha niya nang makita kung gaano ka-close ang dalawa. He should be the one who's with Sandra for the past 4 weeks. Pero hindi niya naman ito masisisi. At dapat nga ay magpasalamat pa siya rito dahil dinala siya roon. Kahit paano ay makakapagpaliwanag na siya kay Sandra. At miss na niya ang asawa. Magkaayos na kaya sina Grayson at Sandra? Abangan sa susunod na kabanata. Please like, share, subscribe for more updates. Maraming salamat po.